Sa magkakamag-anak, palaging may nakakaangat at meron namang kapos. Dahil nagmula sa isang mahirap na pamilya ang magkapatid na sina Laida at Charis, nabuo sa kalooban nila ang pagsusumikap, kung saan nagkaroon sila ng maliit na negosyo. Dahil sa unti-unti nilang pag-angat, nakaramdam ng inggit ang isa nilang tiyahin na gumawa ng ritual para manatili ang pagkalugmok nila. Magagawa nga kaya ng magkapatid na maputol ang sumpang ipinataw sa kanila? O tatanggapin na lang ang katotohanan na hanggang doon na lang ang lugmok nilang buhay? Ano ba, te? Napapagod na ako. Para namang hindi nauubusan ng mga platong huhugasan. Mamaya na kaya muna to. Look at my pretty nails. Nasisira na sila. Panay ka reklamo, Charlito. Maghugas ka na ng plato para mamaya makakakain na tayo. Ang tsaka naman ng Charlito. My name is Charis. Remember that, Sissy Bells? Baka naman kasi pwedeng pahingahin muna natin ang mga kamay natin, no? Ang tsaka naman kasi ng reunion na to. Tayong ginagawang tagahugas ng plato. Mukha bang hindi tayo part ng family? Sino pala sa tingin mo ang maghuhugas ng plato? Alangan naman si Tita Kate. Galing yun ng abroad at mukhang mayaman talaga ang mga anak. Baka nga may mga katulong pa yun sa kanila eh. Hoy bakla, tayo lang ang mahirap na maghuhugas ng pinggan. Bilisan mo na dyan, panay ka reklamo. Dapat pala hindi na lang ako nagpunta eh. Pwede naman sila mag-hire ng tao. Anong akala nila sa atin? Maid nila? Ikaw kasi, pupunta-punta pa tayo rito. Tingnan mo si nanay, napagod na doon sa kabamantay ng mga maliliit na bata. Kakairitang maging part ng family na to ha. Never na akong uulit. Kapag ako talaga yumaman ha, lahat sila paghuhugasin ko ng plato. Kainis, sayang aura ko. Hindi natigil si Charis sa pagrereklamo dahil tuloy-tuloy ang dating ng mga hugasin. Nangangawit na rin ang mga kamay niya dahil dire-diretso ng 3 oras silang naghuhugas ng pinggan. Nakakaramdam na rin siya ng ngalay. Nang matapos na sila, sa wakas ay nagawa na rin nilang umupo at kumain. Gutom na talaga ako, te. Grabing pagod yun. Nahi ko pa nag-work sa construction. Ang ganda pa naman ng dress ko. Tapos gagawin akong dishwasher. Kaloka! Oo na, tama na. Kumain ka na dyan. Mamaya marami pa ulit. Pati yung mga kaldero huhugasan natin. Sana doon na lang ako nakikain sa birthday ng tropa ko para hindi ako nagdusa ng ganito. Natawa na lang si Laida sa itsura ng kapatid niya habang nagrereklamo ito sa pinagdaraanan nila sa kanilang pinuntahang family reunion. Nasa isang sulok lang ang magkapatid habang kumakain. Ang mga pinsan at iba nilang mga kamag-anak ay may kanya-kanyang mga ginagawa at usapan. Halata sa kanila ang karangyaan. Ilang sandali pa ay lumapit ang isa nilang tiyahin. Hoy, kayo huwag niyong ubusin ng pagkain ha, para makakain pa ang ibang parating. Tingnan mo ang kinuha mong lechon, Charlito. Ang dami niyan. Sinabi ko na kaninang huwag nang galawin dahil may mga darating pa eh. Nasa airport pa ang ibang kamag-anak. Paano ko maubusan sila? Si tita, kala mo naman mauubos ko yan? 2 lechon yan, yung isa nasa loob pa. Ang kunti na nga lang na nakuha namin ni ate. Pagod din po kami, ang dami namin hinugasan ng mga plato. Kakain po muna kami para naman makapaglinis pa kami mamaya. Aba basta, sinasabihan ko lang kayo. Wala na nga kayo naging ambag sa handaan eh, baka maubos nyo pa. Saka ikaw, Charlito, ano bang nangyayari sa'yo? Naging bakla ka na talaga ng tuluyan. Kaya hindi kayo umaasenso sa buhay eh, dahil lumalabag kayo sa utos ng Diyos. Babae at lalaki lang ang ginawa ng Diyos. Hay, makaalis na nga. Ayokong mahaluan ako ng negative. Maalas yon sa feng shui. Nakatingin lang ang dalawa sa tiya nila na naglalakad na palayo sa kinauupuan nila. Shala, may ambagang pala dito. As if naman nag-aambag yan, buraot naman yan. Dapat isa yan sa mga naguhugas ng plato eh. Mata pobre, di naman kasama sa mga rich. Feeling rich lang. Laki ng galit sa mga bakla, no? Kakagigil talaga yung tiyahin mo, te.
Isa pa niyan, bibirahin ko yan dito. Wapakels kung mga VIP ang mga kamag-anak natin. May nalalaman pa siyang lumalabag sa utos ng Diyos. Siya nga ang kabit na tsismosa. Anong tingin niya doon? Tama na yan, sis. Kumain na tayo. Hayaan mo na yan si Tia. Alam mo naman na ganyan na yan sa atin noon pa. Ubusin mo na yan, marami pa namang pagkain. Pero tama na siguro sa lechon. Masyado ka ng high blood. Pinipilit ni Laida na pakalmahin ang kapatid niya dahil alam niya na kapag napikon nito, talagang makakapagsalita siya ng hindi maganda sa tiyahin nila. Sa buong araw, panay sila linis at paghuhugas ng plato. Ang iba rin nilang kamag-anak ay nagtatanong tungkol sa kanila. May mga mababait naman at may mga matapobre. Ang Tia Lorna nila ang madalas na nagbibida ng kwento patungkol sa anak niya na nasa ibang bansa na pero nagpaparinig na nanghihingi ng pera dahil maliit pa lang ang pinapadala ng anak nito. Siya rin ang nangmamata sa magkapatid na pinagsasabay ang pag-aaral at ang pagnenegosyo. Sinasabi niya na halatang walang mararating ang dalawa. Mabuti na lang at nagagawa pang pigilan ni Laida ang kapatid. Pagod silang nakauwi dahil sa dami nilang nilinisan at hinugasang plato. Kinabukasan, maaga silang nagising para ayusin ang maliit nilang negosyo. Inaantok pa ako, te. Mamaya kapag natapos ko na to, idlip muna ako ha. May exam kami mamaya eh. Magpahinga ka na muna pala. Ako na rito. Mag-review ka na rin. Sige na, carry bells na to ni ate. Carry bells din naman ang beauty ko. Mamaya pa naman ang exam, tsaka patapos na ako mag-design ng cookies. Ikaw na ang magbalot ha. Magdadala ako sa school kasi ang daming order sa akin. Oo, tama yan. Ako rin magdadala sa office. Mabuti nga mababait sila doon, pinayagan ako magbenta kahit OJT pa lang ako. Kaya nga ang dami kong ginawa ngayon eh. Sana mapaubos natin, no? Para makabili na tayo ng bagong gamit. Go lang te, kaya natin yan. Pero grabe talagang pagod ko kahapon. Sobrang lala naman magpunta sa family reunion. Tapos nandun pa yung mga pet peeve mo. Diyos ko, sira talaga ang mood ko. Kuwang-kuha ni Tia Lor ng gigil ko, te. Pakialamera, hindi nga siya bumibili ng mga tinda natin eh. Panay siya sabing di tayo magiging successful sa buhay. Akala mo laki ng tulong niya sa atin. Tapos pinagyayabang niya yung anak niya. Sino doon nag-abroad, si Jessica? Uy, anong abroad? Baka nasa probinsya ka mo, nagtatago kasi buntis. Wag ako, te. Alam ko baho ng pamilya nila. Tanging pagtawa lang ang naging tugon ni Laida sa kapatid niyang panay ang reklamo. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos ang takbo ng negosyo ng magkapatid. Nagagawa na nilang makabili ng mga gamit sa bahay na dati ay pangarap lang nila. Nagkaroon na sila ng mga taga-suporta na palaging bumibili ng maramihan. Mabuti naman at unti-unti nang gumagaan ang buhay natin. Nakakatuwa naman. Tingnan mo meron na tayong lugar para sa paggawa ng mga ibinebenta natin. Nagdagdag pa tayo ng products. Sa susunod nito, mas maraming tao pa ang makakakita ng mga tinda natin. Magkakaroon din tayo ng sarili nating shop. Kaya nga ate, tapos ang dami pa nagpapadala ng message sa akin na mag-o-order ulit. Yung iba gusto maging reseller at distributor. What if magtayo na tayo kahit na maliit na tindahan lang para magkaroon na talaga tayo ng sarili nating shop? Ano sa tingin mo? May napanood nga ako, tinatayo lang siya na booth. Magpagawa kaya tayo nun. Tapos dyan na lang natin ipalagay sa tapat. Mas maganda yun kasi malapit lang naman sa bahay. The question is, kung papayag ba si Tia Lorna na maglagay tayo ng tindahan sa tapat nila? Alam mo namang tsaka ng ugali nun. Paniguradong palalayasin tayo. Grabe kaya ang kadamutan nun. Dati nga nung mga bata pa lang tayo manggalang binibenta natin. Tinauba naman yung mesa. What more pa kaya ngayon? Ako na lang ang kakausap kay Tio Benny. Baka sakali kahit na saglit lang.
Maganda rin kasi kung may pwesto tayo. Lalo na ngayong bakasyon, pwede tayo magdagdag ng kape o kaya shakes, di ba? Para mas mabilis tayong makaipon pambayad dun sa school na gusto mong pasukan. Tapos graduating na ako, makakatulong yun para sa gastusin. Try lang natin, te, kung papayagan tayo. Pero malakas talaga ang feeling ko na hindi yung papayag. Bakit kasi nasa likuran pa ang bahay natin? Tapos sa unahan pa sila Tia Lorna? Tapos masyado pa sakim sa pwesto? Kahit katiting ayaw ipahiram? Sige na, dito ka na muna. Ayusin mo yan lamesa ha, tapos may mga bagong deliver na plastic pambalot ng orders. Lalabas muna ako, kakausapin ko si Tio Benny. Pag dumating pala si nanay tapos wala pa ako, sabihin mo na may naluto na akong pagkain. Kumain na muna sila ni tatay ha. Umalis na rin kaagad si Laida matapos niya itong sabihin. Habang naglalakad siya papunta sa bahay ng Tio Benny nila, nasa lubong niya ang asawa nito. Ang matapobre nilang tiyahin na si Tia Lorna. Nag-aayos ito ng mga kalat sa harapan ng bahay nila. Ay hello po Tia, andyan po ba si Tio Benny? Baka po pwede po kayong makausap na dalawa. May ipapakisuyo lang po sana kami. Tungkol naman saan yan? Kung manghihiram kayo ng pera, aba, wala kaming maibibigay. Hindi kasi kayo magtrabaho, asa kayo ng asa sa amin. Masyado kayong pabigat. Hindi naman po tungkol sa pera, may trabaho po kami. Hindi rin po kami umasa sa inyo kahit na minsan. Makikisuyo po sana kami kung pwede kaming makipwesto dyan sa tapat ng bahay nyo. Habang bakasyon po sana gusto naming magtinda. Para po makaipon din kami ng pera para sa enrollment ni Charis. Ay hindi! Huwag niyong harangan ng daanan namin. Bakit hindi kayo maghanap ng pwesto nyo? Talagang dyan nyo pa gusto sa harapan namin ano? Para makaistorbo kayo. Saka magnenegosyo rin kami, huwag kayo rito. Kahit nakausapin mo pa si Benny, hindi rin yun papayag. Pansamantala lang naman po, Tia. Hanggat bakasyon pa po. Sisikapin po namin na hindi maging makalat ang tapat ng bahay ninyo. Kahit pa isang araw lang yan. Hindi pwede. Baka maagawan niyo pa kami ng negosyo. Magbubukas kami dyan sa susunod na araw ng tinda namin. Doon kayo, sa malayo. Ang aga-aga binibigyan mo ako ng stress. Basta kapag sinabi kong hindi kayo rito pwede, hindi kayo pwede. Magbayad na lang po kami ng renta. Para lang po maging malapit lang din po sa bahay. Anong gusto mong gawin ko sa barya na ibabayad mo sa akin? Mukha ba akong salat sa buhay para tumanggap ng barya? Hindi ka ba makaintindi ng hindi pwede? Sayang lang yung pinapasok mo sa school kung pabobo ka ng pabobo. Simpleng bagay na lang hindi pa maintindihan. Magnenegosyo kami. Hindi mo ba yun alam, ha? Alin ang mahirap intindihin doon? Sige po, Tia. Pasensya na po ulit kayo. Nagbaka sakali lang naman po ako eh. Salamat po ulit. Ayan, tama yan. Umalis ka na. Hinahaluan mo ng negative energy ang maganda kong araw. Nagpapamalas ka pa sa buhay namin. Wala nang nagawa pa si Laida. Umuwi siya sa kanila, bit-bit ang balita na yon. Ikinuwento niya sa kapatid niya ang naging asta ng kanilang tiyahin. Dahil natural na palaban si Charis, gusto niya sanang sugurin ang tiyahin niya. Ngunit pinigilan ito ng kanyang ate. Ayaw niya na magkaroon pa ng gulo. Huwag mo nang awayin. Hayaan mo na. Maghanap na lang tayo ng paraan. Pwede naman tayo magrenta kung sakali man may mahanap tayong maliit na tindahan. Basta mura lang para hindi rin tayo malugi. Magnenegosyo raw sila eh. Huwag na tayo makipagtalo. Malas yun sa mga plano natin. Hayaan na lang natin siya. Bingo na talaga sa akin niya si Tia Lorna. Akala mo naman talaga maaharangan yung bahay nila. Tingnan mo ha, ang inenegosyo niyan kaparehas ng sa atin. Ay, kilalang kilala ko na yan. Sa grabing inggit niya sa atin, kahit yata candy ibenta natin, ganon din ibebenta nila. Tapos sasabihan na tayo pa ang nangaagaw ng customer. Ganyan na ganyan yun noon pa. Hindi ba nga dati may tinda tayong fishball? Kinabukasan meron na rin sa kanila. Sinabi na ngang hayaan mo na eh. Mag-asikaso na lang tayo ng mga ibebenta natin. Marami pa tayong padadalhan bukas. Tara na, huwag ka na ma-high blood dyan. Sayang ang eyelash extensions.
Kaya kupal masyado yun dahil pigil kayo ng pigil na birahin ko yun. Dapat sa kanya sinusupal-pal para alam niya rin na may mali siya. Sa pamilya kasi natin, ako lang yata ang kayang sumagot-sagot sa babaeng yun. Nagpapapaniwala kasi kayo na dapat galangin siya. Pero tayo hindi naman niya kayang galangin. Kainis talaga. Tama na sinabi, Charis. Kumalma ka na. Huwag na masyadong magpaapekto, ha? Iniiwas ni Laida ang kapatid niya sa gulo. Dahil kapag nag-away-away, sila lang namang pamilya ang kawawa. Wala silang pera katulad ng tiyahin nila, kaya kung may gulo, sila lang palagi ang dehado. Dahil ilang beses na rin yun nangyari. Sa paglipas ng mga araw, nakahanap ng paupahan ng dalawa sa tapat ng bahay ng kaibigan ni Charis. Pinayagan silang magtinda doon at hindi naman sapilitan ang pagbabayad nila. Pero nagbibigay sila ng pera bilang konsiderasyon sa pag-abala nila. Grabe! Dinarag sana tayo ng mga tao! Ang daming customers! Hindi ko inaakala na ganito! Oo nga, at ang dami pang nakapila. Ano sa tingin mo? Kaya ba natin to? O mag-stop na muna tayo sa pagtanggap ng mga order? Mukhang may mga parating pa kasi. No, ate. Go tayo dyan kahit gaano sila karami. Andito naman si nanay Tinutulungan naman tayo. Sige na, kaya na namin dito. Antabayanan mo lang ha. Sabihin mo sa akin kung mag-stop muna tayo sa pagtanggap ng orders. Baka kasi mapagod ka rin sa kasi nanay. Normal na mapagod, te. Basta go mo lang lahat yan, kailangan natin doble kayod. Tandaan mo, marami tayong planong gawin, kaya walang karapatan ang mapagod, ha? Go lang sa lahat! Dagsa ang mga tao sa negosyo nila, kung saan mas malaki na ang naiipon nilang pera. Sa totoo lang ay hindi nila ito inaasahan. Dahil simpleng kapihan lang naman ang itinayo nila at maliit na tent lang ang meron sila. Pero mukhang pumabor sa kanila ang swerte kaya tuloy-tuloy ang mga customer nila. Nagpatuloy ang mga buwan na ganon sila kasikat hanggang sa nagpresenta na lang ang kaibigan ni Charis na ipaupa na ang dati nilang kantin na pwesto. Nalugi na kasi yun noon kaya nagsarado. Dahil sa dumaraming customers ng magkapatid, naisipan nila na magkaroon na sila ng mas maayos na pwesto dahil may sapat naman silang pera para rito. Pinagtulungan nilang pamilya ang pagsasaayos at pagpapaganda ng kanilang coffee shop. Ayan, ang ganda na ng itsura ng coffee shop natin. Akalain mo yun? Dati dinadala lang natin sa school ang mga binibenta natin. Tapos naisipan natin na magtayo kahit na maliit na pwesto para magbenta ng kape. Tapos ngayon meron na talaga tayong pwesto. Ang daming nag-aabang sa pagbubukas natin. Grabing swerte natin, no? Swerte at tiyaga talaga to, te. Ang dami nating sleepless night. Ang dami ko rin tigyawat. Nakakatuwa naman. Unti-unti na talaga nating natutupad ang mga pangarap natin. Oo nga eh. Sa susunod nito, makakapagpagawa na talaga tayo ng sarili nating bahay. Lilipat na tayo dun para naman hindi na rin magtrabaho sina nanay at tatay. At para hindi na rin tayo mukhang kawawa sa family reunion. Tignan lang nila sa susunod. Magiging parte na rin tayo ng mga VIP. Hindi na tayo nakatago sa kusina at naguhugas sa mga pinggan nila. Huwag kang ganyan. Kahit na maging successful tayo, dapat palagi tayong humble. Ang dami nating pinagdaanan na hirap. Hindi naman pwedeng maging katulad tayo ng mga taong kinaiinisan natin, di ba? Nung nakataas na sila, saka naman naging masama ang ugali. Kahit na anong mangyari, hindi tayo magiging ganon, okay? Ay wow, taray! Very down to earth ang atake ng ate ko. Siyempre hindi naman tayo ganun ka-bad person. Pero siyempre, limit lang tayo. Ang dami kaya mga kamag-anak natin na walang naitulong sa atin. Though, understandable naman sa iba kasi mahirap din sila. Pero yung mga mayayaman nating kamag-anak na palagi tayo minamaliit, lalo na yung child mo si Lorna, ay talagang ekis yung sa akin. Kahit na anong gawin nating kabutihan sa kanya, lahat minamasama niya. Hayaan mo na siya.
Mas maganda pa nga ang kinalabasan nung hindi niya tayo pinayagan na pumuesto sa kanila eh. Kasi nakahanap tayo ng lugar na mas maganda. Huwag mo nalang pansinin. Huwag pansinin, halata namang daming inggit nun. O, diba sabi ko sa'yo magtatayo yun ng maliit na coffee shop? Gagayahin yung sa atin. Kaso nalugi, wala nagpupunta. Paano? Palaaway kasi siya. Very ma-attitude. Ay, yoko na nga lang mag-talk, baka makasaga pa tayo ng bad energy. Tara na, umuwi na tayo, te. Kahit nakakaramdam ng pagod ang magkapatid, masaya pa rin ang nararamdaman nila dahil unti-unti na rin nilang nakikita ang katas ng kanilang paghihirap. Marami man ang hindi naniniwala sa kanila, pinagpapatuloy pa rin nila ang paniniwala na mababago rin ang kanilang tadhana. Ilang buwan ang lumipas, nanatiling matayog ang negosyo nila. Nagsimula na rin ang inggitan sa kanilang pamilya, lalo na sa tiyahin nila na pilit gumagawa ng paraan para bumagsak sila. Laida! Lumabas ka nga dyan, Laida! Laida! Oh, tiya, may problema po ba? Masyado pa pong maaga. Tulog pa po ang mga tao sa bahay. Bakit po? May nangyari po bang masama? Bukas na bukas mismo umalis na kayo rito. Bitbitin niyo lahat ng mga basura ninyo at ayoko nang makita pa mga pagmumukha ninyo. Po? Bakit po? Ano pong nangyayari? Bakit niyo naman po biglang naisipan na palayasin kami sa bahay namin? Babawiin ko na ang bahay na yan dahil dyan natitira ang anak ko pagbalik niya sa Pilipinas. Ipapaayos ko yan para may matirhan sila ng asawa niya. Lumayas na kayo bago ko pa kayo kaladkarin palayo rito. Bahay po namin to. Wala naman po yata kayong karapatan na paalisin kami rito. Ha? Kailan niyo pa naging bahay yan? Binigay sa amin yan ni tatay at dyan lang pinatira ang mga magulang mo. Masyado kayong abusado ha? Malaki na nga ang kinikita niyo sa negosyo niyo. Gusto niyo pang umangkin ang pag-aari ng iba. Ang kapal ng mukha ng pamilya niyo. Basta binibigyan ko kayo hanggang bukas para lumayas. Gusto niyo pa yatang kaladkarin ko kayo palayo. Siguro naman mas nakakahiya yun, di ba? Teka lang po. Ibinigay po ito ni Lolo kay Papa. May kasulatan po yun. Andun po ako mismo nung sinabi yun ni Lolo. Pumirma pa nga sila sa harapan ng abogado eh. Kaya wala po kayong karapatan sa bahay namin. Nagbabayad kami ng lupa dito. Ha? Matapang ka na ngayon, ha? Ganyan ba nagagawa ng pera sa pamilya ninyo? Sus, akala mo naman kung sino ka na para umastang ganyan? Nakatikim lang ng konting asenso, nagmamayabang na. Sa bagay, galing nga pala kayo sa isang kahig, isang tuka. Kaya nang makatikim ng kaunti, naging mga timawa na. Nasaktan ang dalaga sa mga salitang binitawan ng kanyang tiyahin. Lalo na at patungkol ito sa kanilang pamilya. Balak na sanang magsalita ni Laida nang dumating ang kapatid niya. Ay, ano nangyayari dito? Bakit ang ingay? Nagpapahinga ang tao eh. Ano pong problema, tiya? Huwag kang makialam ditong bakla ka. Basta bukas na bukas, lumayas kayo rito. Pauwi na ang anak ko at wala siyang titirhan. Huwag niyo ipagsiksikan ang pamilya niyo rito. Lumayas kayo at magpakalayo-layo. Ay, teka, bakit mo kami pinapaalis, ha? Bahay namin to. Bata pa lang kami, dito na kami nakatira. Pati ba naman tong malit namin pwesto? Gusto mo pang kamkamin? Hoy, mahiya ka naman, Lorna. Huwag masyado makapalang face mo. Charis, tama na. Huwag kang ganyan magsalita kay Tia Lorna. Ay, bakit ako mahihiya sa kanya? Bakit? Siya ba nahiya sa atin? Masyado siya matapobre, porket walang lumalaban sa kanya. Hindi kami alis dito. Bahay namin to. Hanapan mo ng bahay ang pokpok mong anak. Uuwi-uwi siya ng lalaki niya, wala pala siyang bahay. Walang yakang bakla ka? Bastos ka! Wala kang karapatan na pagsabihin ng ganyan ng anak ko. Palibasa, bakla ka kasi. Kasalanan ka sa Diyos. Ay, ano pong tingin niyo sa inyo? Banal-banalan? Hindi ba nasa utos din ng Diyos ang huwag makiapid sa asawa ng iba? Hindi nagsalita si Lorna. Agad niyang hinigit ang pamangkin. Bumaon pa ang kuko niya sa mukha nito at sa kanya sinabunutan. Aray ko, ano ba? Bitiwan mo ako, nasasaktan ako!
Tiya, tama na po! Bitiwan niyo po ang kapatid ko! Hindi sinasadya ni Laida na mapalakas ang pagtulak niya sa tiyahin nila na nagdulot para matumba ito. Dahil sa nangyari, mas lalong nakaramdam ng galit ang Tia Lorna nila. Pinagmumura sila nito at pinagbabato ang bahay nila. Dahil yero lang ang pader nila, gumawa yun ng ingay sa lahat. Madaling araw pa lang kaya nabulabog ang mga kapitbahay. Hindi tumitigil sa pagwawala si Lorna hanggang sa nilapitan ito ng mga anak at asawa niya. Doon na siya nagsimulang magpaawa. Kinakausap ko lang naman sila tungkol sa paglipat nila ng bahay, pero nagawa pa akong saktan. Tapos binastos pa ako ng bakla na yan. Walang modo mga batang yan. Hindi ko alam kung paano pinalaki ng mga magulang nila. Hindi po kami ang may kasalanan ha. Kung kinakausap niyo po sana kami na maayos, hindi po yung duduruhin niyo kami at ipapamukha na mahirap lang kami. Pinagtatanggol lang namin ang pamilya namin. Oh, nakita niyo na? Anong klaseng kabastusan yan? Halatang walang gabay ng mga magulang. Sayang lang ang pinag-aralan kung bastos naman. Halatang walang mararating sa buhay. Pag-usapan na lang po natin to ng maayos. Hindi naman kasi talaga maganda ang inaasta nyo sa amin. Pinapalayas nyo kami kaagad sa bahay namin nang hindi man lang dumadaan sa maayos na usapan. Tingnan mo mga anak mo, Allen. Ganyan mo ba dinidisiplina ang mga yan? Isang walang modong bakla at isang santa-santita na nasa loob ang kulo. Anong klaseng mga magulang kayo? Hinahayaan yung maging ganyan ng mga yan. Mga pariwara. Nagtangka na magsalita si Charis para sagutin ang tiyahin nila. Pero napigilan siya sa paghawak sa kanya ng ate niya. Dahil gising na rin naman ang mga kamag-anak nila. Kinausap sila ng mga ito, kasama ang Tio Benny nila. Doon nila nalaman na wala naman palang sinasabi ang Tio Benny nila na palayasin na sila doon. Bigla lang itong naisipan ni Lorna dahil nalaman niyang magpapaayos ng bahay ang mga ito. Mas kinakampihan mo pa sila ngayon? Saan mo naman patitirahin ang anak natin? Kaya nga nila magpaayos ng bahay Dapat kaya nilang lumipat sa iba. Pinagpipilitan ng kanilang Tia Lorna na palayasin ang pamilya ni Laida. Pero katulad nga ng sinabi ng dalaga, may hawak silang papel na nagpapatunay na sila ang may-ari ng bahay. Kaya kahit na anong pilit ni Lorna, hindi sila pwedeng basta lang paalisin sa bahay na yon. Dahil sa pagpupumilit ng tiyahin, umabot na ang usapan nila sa barangay kung saan si Laida pa rin ang nanalo nang ipakita nila ang kopya ng kasulatan. Dahil sa nangyari, mas lalong nagalit sa kanila ang kanilang Tia Lorna. Siguro naman masaya na kayo na napahiya na ako sa lahat. Pero tandaan ninyo, hindi pa rin ako titigil dahil dapat lang na mapalayas kayo rito. Mga toxic kayong kamag-anak, mga binago ng pera. Sige, namnamin nyo lang yung kasikatan ng negosyo nyo. Malulugi rin naman yan at babalik kayo sa paghalik sa lupa. Wala po kaming ibang ginagawa. Lumalaban po kami ng patas. Lahat po ng tinatamasa namin ay bunga po ng paghihirap namin. Pasensya na po, pero sana po maintindihan yung wala kaming tinatapakang tao. Kahit po pakiramdam nyo, kabawasan sa inyo ang tagumpay namin. Matapos itong sabihin ni Laida, ay hinila na niya ang kapatid niya papasok sa bahay nila. Hindi lang siya makapaniwala na ang daming masasakit na nasabi sa kanila ng tiyahin nila kahit na wala naman itong alam sa mga pinagdaanan nila. Dapat kasi hindi mo na ako pinigilan magsalita kanina sa barangay Talagang supalpal sa akin yon. Gigil na gigil talaga ako kanina nung sinabi niyang walang pinag-aralan sila nanay. Bakit? Ano bang tingin niya sa sarili niya? May pinag-aralan? Ang kapal ng mukha niya. Hayaan na lang natin. Wala rin naman tayong mababago Kahit anong gawin natin, yun pa rin ang tingin nila. Sikapin na lang natin na mag-focus sa business natin. Tapos saka tayo mag-ipon para makakuha ng bahay malayo sa kanila. Ang hirap magkaroon ng toxic na kamag-anak. Takot na takot malamangan no? Konting pag-angat lang ng tao, tingin na nila kalaban. Hindi ba dapat matuwa pa siya dahil nagiging maayos na ang buhay natin?
Ay, oo nga pala. Paano nga naman siya matutuwa sa atin? Malaki tayong hadlang sa kanya kung sakali. Ay, talaga, kakalbuhin ko yan. Kainis! Bakas pa rin ang galit kay Charis. Hindi niya matanggap na maraming masasakit na salitang paulit-ulit na sinasabi sa pamilya nila. Ang isa sa hindi niya matanggap ay ang apihin ang mga magulang nila na para bang basura lang ito sa kanilang angkan. Naging tahimik ang lahat noong pinasarado na ni Laida ang isang pinto kung saan daan papunta sa bahay ng tiyahin nila. Hindi na sila nakikita ng mga ito at hindi na rin nila naririnig ang mga hinaing nito na ang iba ay patungkol sa kanila. Naging abala rin ang magkapatid sa kanilang negosyo. Wait a moment. Look who's here, ate. Andyan ang devil mong tiyahin. Tingnan mo, ang sama pa ng tingin sa mga customers natin. Naku, baka dito pa yung manggulo, ha? Hindi ko yan naatrasan talaga. Baka buhusan ko pa yung mainit na kape. Charis, tumigil ka na. Makakasira sa negosyo natin yan. 'Di ba? Positive vibes lang tayo. Ako na ang kakausap sa kanya. Ayusin mo na lang 'tong mga orders sa atin. Inirapan lang ni Charis ang tiyahin niya na naglalakad palapit. Si Laida naman ang humarap dito. Nginitian niya pa ito bilang simbolo ng paggalang. Tia, napasyal po kayo rito. Bibili po ba kayo? Hindi. May negosyo rin kaming ganito dyan lang sa tabi. Tiningnan ko lang kung anong pinagkakaguluhan ng mga tao rito sa loob ng shop nyo. Ang pangit naman ng style at for sure pangit din ang lasa ng kape. Mas maayos pa sa amin. Ewan ko na lang kung hindi maubos ang mga tao na to at mapunta sa amin. Ah, sa inyo pala yung bagong tayo na coffee shop sa may gilid. Ang ganda nga po eh. Nakita ko po nung napadaan ako. Congrats po pala sa bago niyong negosyo. Congrats? Congrats ka dyan. Halata namang naiinggit ka lang sa ganda ng coffee shop namin eh. Baka nga sa susunod gumaya na kayo. Inggitera pa naman at gaya-gaya kayo. Walang originality. Ngiti lang ang ibinahagi ni Laida. Wala siyang panahon para patulan ng tiyahin niya na halatang gusto lang siyang magalit. Bago umalis ang tiyahin, siniraan pa nito ang magkapatid sa mga customer nila. Sinabi niyang hindi sila magtatagumpay sa buhay dahil masyadong masama ang ugali nila. Na ang mga taong mapagmataas ay hindi pinagpapala ng Diyos. Sa mga araw ng pagbubukas ng bagong negosyo ni Lorna, nananatiling namamayagpag pa rin ang sa magkapatid. Kahit na anong gawin niya, hindi niya matapatan kung ano ang tinatamasa ng dalawa. May mga paninira rin na ginagawa ang tiyahin patungkol sa kanilang kapihan, pero nananatiling tikom ang bibig ng magkapatid. Ayan ate, nakaipon na tayo para sa pagkuha ng bahay. Ano, titignan na ba natin? Hindi ko pa alam. Baka itabi na muna natin to. Kailangan pa natin magbayad sa tuition mo. Graduating na ako, kaya feeling ko malaki ang magagastos natin. Tapos lilipat ka pa ng school. Marami tayong mailalabas na pera. Kaya siguro isang tabi na lang muna natin ang bagong bahay. Kasi kapag nakapagtapos na tayo sa pag-aaral, mas madali na yun. Isipin mo, may maganda na tayong trabaho, tapos may negosyo pa tayo. Baka mas magandang bahay pa ang makuha natin. Well, so true naman. Baka nga makabili pa tayo ng mansyon. Total mga princess na rin tayo. Ayaw nga pala, may kasalanan ka sa akin ha. Bakit hindi mo sinabi sa akin na si Tia Lorna may-ari ng coffee shop sa kabila? Girl, bakit mo tinago ha? Nang matapos na mag-ayos ang magkapatid ay umuwi na rin sila. May dala pa silang pasalubong sa kanilang mga magulang na pagsasaluhan nilang magpapamilya. Nang makauwi sila, nakita nila ang tiyahin nila na nasa bahay. Ano pong ginagawa niyo rito, Tia? Baka mga away ka na naman. Wala kaming panahon, Tia. Hindi naman. Gusto ko lang sana kayong makausap. Kaya nga naghintay talaga ako na makauwi kayo eh. Tungkol po saan? Pansin ko kasi na lumalakas na ang benta namin sa coffee shop. Tapos umuunti naman ang sa inyo. Paano kaya kung pagsamahin na lang natin ang mga negosyo natin? Totally, magkakamag-anak naman tayo, hindi ba? Para sana may tatao rin sa shop namin.
Ang mahal kasi magpasahod eh. Gusto mo kaming maging tagabantay lang? Nagbabayad din naman po kami ng tatao sa shop namin kapag wala kami. Normal naman po yung sa negosyo. Kaya po mas mainam kung ganun ang gawin ninyo. Ang mahal kasi ng magagastos namin. Ayaw naman nilang tumanggap ng below minimum. Saka para namang iba ko sa inyo. Parehas naman ang negosyo natin. Sige na. Hindi naman kayo malulugi dahil pagsasamahin naman natin ang coffee shop. Eh di mas maraming customer. Kumbaga ang magiging hatian natin 40-60. Akin ang 60% dahil ako naman ang nakaisip nito. At kaya nyo naman na ang 40%. Pasensya na po kayo, Tia. Pero hindi po kami papayag. Maayos naman po ang coffee shop namin. Siguro po mas maganda kung tingnan nyo po muna ang magagawa nyo para sa tatao sa shop nyo. Pasensya na po talaga. Oh, kita nyo na? Lumalabas talaga ang kasamaan ng ugali pagdating sa pera. Sa bagay, ganyan talaga ang buhay. Langaw na nakapatong saglit sa kalabaw. Akala mo kung sino ng mataas. Okay lang. Sinusubukan ko lang naman kayo. Saka mas malulugi pa ako kung ipagsasama ko ang negosyo ko sa inyo. Baka dayain nyo pa ako. Alam nyo na, pagdating sa pera, mauutak ang mga gahama na katulad ninyo. Makaalis na nga, wala namang kwenta ang pagpunta ko rito. Umalis si Lorna na naririnig ang bulong ni Charis patungkol sa lugi nitong negosyo. Nang tuluyan na siyang makaalis ay kinausap ng mga magulang nila ang dalawa. Tinanong kung hindi ba nila tutulungan ang tiyahin nila sa negosyo nito dahil nakakaawa naman daw ito. Mas naaawa ka pa sa kanila, Nay? Naawa po ba sila sa atin nun? Uutakan lang po kami niyan. Parang hindi na po kayo nadala sa kanila eh. Hindi po ba nagsimula rin kayo ng negosyo noon kasama siya? Tapos ang nangyari wala kayong nakuha na kahit na magkano? Ang sabi pa nalugi sila, pero nakuha naman nila lahat ng pera. Ni hindi nga po nila tayo tinulungan nung walang-wala po tayo eh. Matatanda na po kami, kaya alam na namin ang mga pinaggagawa nila sa atin. Naalala ko pa noon, New Year noon. Wala tayong kuryente dahil naputulan tayo dahil sa kagagawan din nila. Hiniram ni Tia Lorna ang pambayad ng kuryente pero hindi niya na binalik. Tapos nung tayo nawala ng kuryente, anong ginawa nila? Pinagtawanan po nila tayo. Kaya malaki talagang hinanakit ko sa kanila, Nay. Tama na yan, Charis. Di ba sinabi ko na sa'yo na kalimutan mo na yung mga yan? Hayaan na natin yun sa nakaraan. Mag-focus na lang tayo sa mga magagandang nangyayari sa buhay natin ngayon. Hayaan natin, te? Tapos ano gagawin na naman nila tayong masama? Ang bait nyo kasi masyado eh. Kaya abusong-abuso sila sa atin. Tapos panay kayo patahimik sa akin. Tingnan nyo ha, nag-aabang lang niya na bumagsak tayo dahil ang paghihirap natin ang nagpapasaya sa kanila. Hindi na napigilan ni Charis na maglabas ng mga hinanakit niya patungkol sa problema na kinakaharap ng kanilang pamilya noon sa kamay ng mga kamag-anak nila. Tandang-tanda niya pa kung paano sila abusuhin ng mga yon. Sa paglipas ng mga araw, ilang beses pang kinausap ni Lorna ang mga pamangkin niya tungkol sa negosyo dahil nalulugi na rin ang kapihan nito at malaking pera na ang nawala. Nais niyang makipagsosyo na para mabawi ang mga yon. Pero nagmatigas si Charis, ayaw niyang makakuha ng mas malaki ang tiyahin niya. Dahil ang gusto ni Lorna, sila ang sasagot sa lahat ng mga nalugi sa negosyo nito. Sila din ang magbabayad ng mga tao. Pero may makukuha siyang 60% ng kabuuang kita sa dalawang coffee shop. Dahil ayaw nilang pumayag, nanatili ang galit ng tiyahin sa kanila. Isang beses, napansin ng magkapatid na nakatayo sa harap ng tindahan nila ang tiyahin nila at may ipinagpagito galing sa isang itim na panyo. Anong ginagawa ng bruha na yon? Bakit nandyan niya sa tapat ng coffee shop? Ewan ko rin. Sandali lang pupuntahan ko. Ako na muna ang kakausap. Baka mamaya bunganga mo na naman ng mga ibabaw. Makaistorbo pa tayo ng mga customer. Ay talaga lang, te. Dahil makakarinig talaga sa akin yung tiyahin mo. Lumakad palapit si Laida sa kanyang tiyahin. Nagtangka namang umalis si Lorna nang mapigilan siya ng pamangkin. Tia Lorna, ano pong ginagawa niyo rito? Wala naman. Nagsarado na kasi ang negosyo namin.
Ingat na lang kayo malapit na ang sa inyo. Sige, aalis na ako. Good luck na lang ha. Baka kasi biglang dumating ang karma nyo, mabilis pa naman yun mga labet. Ngayon pa lang naiisip ko na kung paano kayo magiging kawawa. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala naman. Basta, good luck na lang sa inyo. Sana makaya nyo pa yung isalba. Mapait na ngiti lang ang ibinahagi ng tiyahin bago ito tuluyang umalis sa harapan ng dalaga. Pagtataka ang mababaka sa mukha ni Laida habang inuunawa ang pagbabanta na yon. Simula ng araw na yon, malakas na ang kutob niya na may masamang ginagawa ang tiyahin sa negosyo nila. Lumilipas din ang mga araw kung saan unti-unting nalulugi ang negosyo nila. Nawala na ang mga tao na madalas magpunta sa kanila. Halate, ano nangyari sa negosyo natin? Maayos naman to ng mga nakaraang araw Nalulugi na tayo. Ang laki ng mga bills na dapat nating bayaran, tapos yung rent pa rito. Naibayad ko na sa tuition natin yung pera Hindi na tayo makalikom pa ng extra. Wala na tayong choice kundi ang magsarado. Magsasara na tayo ng coffee shop natin? Try natin, te. Baka kaya pa tumahilot. Isip tayo ng ibang way para makaakit ng customers. Ano, te? Huwag natin ito isuko basta-basta. Sayang to. Wala na tayong magagawa. Kailangan nating pansamantalang bitawan to. Kapag nagtagal pa tayo rito, mababaon tayo sa utang. Mas malaki pa ang binabayaran natin kaysa kinikita natin. Sorry, pero ito na ang huling araw na bukas ang coffee shop natin. Subukan na lang natin sa mga susunod. Para silang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang mga plano nila sa paglago ng negosyo nila ay tuluyang nawala. Unti-unti ring nawala ang mga kabuhayan nila. Mabilis namang nakarating ang balitang ito sa Tia Lorna nila na talagang ikinatuwa nito. Bakit ganun, te? Wala na rin bumibili ng mga pagkain na dala natin. Samantalang ang lakas natin nun. Ano yun, Magic? Bigla na lang nawala? Luging-lugi na tayo, nakakaloka. Hindi ko nga rin alam. Nauubos na rin ang ipon natin, tapos bayaran na naman ng bills. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Parang lahat na lang ng mga ginagawa natin may humaharang na kung ano. Kasi walang natutuloy. Kung matuloy man palaging palpak. Hindi ko na alam. Lumalaban naman tayo ng patas. Saka lahat naman yun pinaghirapan natin. Wala na nga tayong tulog Wala na tayong pahinga. Tapos ganito pa. Ay, ano ba naman yan? Oh, ayan. Kumusta naman ang mga pamangkin kong lugmok na sa kahirapan? Sabi sa inyo hindi na kayo makakaangat sa buhay. Saglit lang na ipinatikim sa inyo ang kaginhawaan para ipakita na sa putik talaga kayo nararapat. Tia, nandyan po pala kayo. Bakit po kayo napadaan? Makikibalita lang sana ako. At totoo nga ang nakarating sa akin. Luging-lugi na ang negosyo nyo. Nakakatuwa namang malaman yun. Deserve nyo naman talaga yun. Paano? Masyado kayong mayayabang. Tama lang yan. Diyan lang kayo. Maging mahirap lang habang buhay. Hindi po to panghabang buhay. Alam ko po na pagsubok lang to sa amin. Kung makikibalita lang po kayo para magdiwang sa pagbagsak namin, mas maganda po kung umalis na lang po kayo rito. Ayan, ganyan na ganyan yun. Kasi nga malas naman talaga ang pamilya ninyo. Ipinanganak ba naman kayo ng mga magulang ninyong mangmang? Ganyan talaga ang mangyayari sa inyo. Kaya hindi ako magtataka kung sa susunod, magmamakaawa na kayo sa bahay para humingi ng tulong sa akin. Pero ito ang tatandaan ninyo. Kahit na lumuhod pa kayo sa harap ko, hindi ko kayo tutulungan. Tama lang yan sa inyo. Masyado kasing mataas ang tingin nyo nung nakakaangat kayo Talagang magdiriwang ako sa pagbagsak nyo. Kasi masarap makitang lumalagapak kayo. Ayun naman pala di magpa-party ka sa bahay nyo. Charis, tama na yan. Tia Lorna, sana naman po maging mindful po kayo sa mga sinasabi nyo. Ang dami pong pinagdaraanan ng pamilya namin. Hindi naman po kami nanggugulo sa inyo. Kaya po utang na loob po. Huwag naman po kayong ganyan sa amin.
Aalis na rin naman ako. Gusto ko lang makita kung paano kinakarma ang mga walang modo kong pamangkin. Ano, manlilimahid na naman ang kahirapan sa inyo. Magmumukha na naman kayo mga batang yagit. Hay, makaalis na nga rito. Baka makasaga pa ako ng bad energy. Ang sabi pa naman, iwasan ng mga toxic na tao ngayon taon. Tumaas pa ang kilay ni Lorna habang naglalakad siya palayo sa bahay ng mga pamangkin niya. Ang dalawang magkapatid naman ay nakakaramdam ng pagkalungkot dahil mismong kadugupan nila ang tuturing sa kanila ng ganyan. Ang mismong nag-aabang ng pagbagsak nila. Habang lumilipas ang mga linggo, nananatiling matumal ang kahit na anong negosyo na gawin ng magkapatid. Kahit na sa paghahanap ng trabaho, nahirapan sila. Dahil dito ay nauubusan na sila ng ipon. Hanggang sa pati pagbabayad sa bills ay hindi na nila magawa. Naputulan na tayo ng ilaw, te. Ano lang gagawin natin? Tapos may sakit pa si tatay. Ang lala ng ubo niya. Dalhin na muna natin sa ospital si tatay. Ibinenta ko na yung mga oven natin para makalikom ako ng pera. Makikisuyo na lang muna ako sa iba nating kamag-anak na baka pwedeng pakikabitan muna tayo ng kuryente habang nag-iisip ako ng paraan para magkapera. Tiis na lang muna tayo, ha? Alam ko na hindi ito panghabang buhay. Makakaahon din tayo. Parang nawawalan na ako ng gana, te. Paano kung totoo yung sinabi ni Tia Lorna na malas talagang pamilya natin? Na dito na tayo mabubulok. Kasi lahat naman na ginawa natin eh. Naghahanap na tayo ng bagong pagkakakitaan tapos naghahanap na rin tayo ng trabaho. Sa katunayan nga naapektuhan ang pag-aaral natin. Lalo ka na, graduating ka na, te. Tapos hindi ka na pumapasok. Ano ka ba? Hindi uso sa atin ang mawalan ng pag-asa, di ba? Kaya natin to. Huwag tayong magpapadala sa mga naririnig natin, okay? Umayos ka nga dyan, Charlito. Para kang hindi si Charissa. Pilit na pinapalakas ni Laida ang loob ng kapatid niya. Kahit na maging siya ay pinanghihinaan na ng loob. Katulad ng sinabi ni Laida, ibinenta na nila ang iba nilang mga kagamitan sa kanilang dating negosyo. Nakabayad sila ng ilang mga bills at nakabili ng gamot ng kanilang tatay. Pero habang tumatagal ay lumalala rin ang sakit nito at mas lalo silang nangangailangan ng pera. Nanghiram na ako kina Tita Miles. Wala naman daw siyang maibibigay ngayon dahil nagpapagawa sila ng bahay. Yung iba naman na nasa abroad, hindi naman ako sinisin. Graduation mo na sa susunod na buwan, te. Tapos si tatay may sakit pa. Magpuputulan na naman ng kuryente. Maghanap na muna kaya ako ng work sa Maynila, te. Para kahit paano makapagpadala ako at may magamit ka sa graduation mo. Hindi na. Huwag kang hihinto sa pag-aaral. Maghagawan to ng paraan. Te, magagawa ng paraan? Ubus na lahat, te. Wala na tayong choice. Hindi naman pwede magtrabaho si nanay, eh. Matanda na siya. Tapos wala naman tutulong sa atin. Kahit na magmakaawa na tayo sa mga kamag-anak natin, wala naman tayong napapala. Kailangan natin magsakripisyo. Hayaan mo na ako doon. Kasi ikaw malapit ka na makatapos. Hindi naman pwedeng itigil mo yun, no? Makakapag-aral pa rin naman ako eh, kapag naging maayos ka na. Sa ngayon, kailangan talaga natin magdesisyon. Basta sinabi kong hindi. Hindi ka titigil sa pag-aaral. Gagawin ko ang lahat para makaahon tayo ulit. Nauwi sa pagtatalo ang usapan ng magkapatid. Kahit na anong pilit ni Laida, gusto pa rin ng kapatid niya na lumuwas para maghanap ng trabaho. Maging ang dalaga ay nauubusan na ng tiwala na magiging maayos din ang lahat. Isang araw ay nagpunta si Laida sa bahay ng Tia Lorna niya upang makautang ng pera. Ilang beses ko naman ang sinabi sa inyo na hindi nga ako magpapautang ng pera. Kasi paano naman yun mababayaran kung wala namang pinagkakakitaan ng pamilya nyo? Gusto nyo pa ako mahirapan sa paniningil sa inyo eh. Stress na nga ako, dadagdagan nyo pa. Kailangan lang po ng pambili ng gamot ni tatay. Ilang araw na lang po kasi yung gamot niya na nasa bahay eh. Babayaran ko rin po kaagad kayo kapag nakakuha na po ako ng trabaho. Naghahanap din po ako ng paraan para kumita. Sige na po, Tia. Parang awa niyo na po.
Kailan pa yung pinapangako mo sa akin kapag pumuti na ang uwak? Ayoko! Wala akong maitutulong sa inyo. Mas mabuti pa, umalis ka na rito. Para naman po kay tatay eh. Kailangan niya lang po talaga ng gamot. Maawa na po kayo. Ay, wala akong pakialam kahit mamatay pa yung tatay mo. Mas mabuti pa nga kung ganon dahil wala na kayong magiging pasanin sa buhay. Ay siya, subukan nyo sa ibang kamag-anak kung may kayang tumulong sa inyo. Basta ako, ayoko. Wala naman ako makukuhang garantiya na babayaran nyo ako eh. Buti sana kung ibibigay mo sa akin ang papel ng bahay nyo. Baka yun, mapag-isipan ko pa. Sandaling natahimik si Laida sa sinabi ng tiyahin niya. Wala na siyang ibang pagpipilian. Yun na lang talaga ang kaya niyang gawin. Pumayag si Laida sa kagustuhan ng kanyang tiya Lorna. Kinuha niya ang papel ng bahay nila upang pautangin siya nito. Inilihim niya rin ito sa kanyang mga magulang at lalo na kay Charis. Alam niya kasi na tututol ang mga ito sa desisyon niya, pero desperada na siyang makalikom ng pera para sa kanyang ama. Oh, hanggang 2,000 lang ang kaya kong ipautang sa'yo. Bayaran mo yan within 3 days ha? Kung hindi mo yun magagawa, hindi mo na mababawi ang papel ng bahay nyo. Kaya ako na ang may karapatan sa lahat. Wala ka nang magagawa doon. May kasunduan na rin tayo. Nakita mo naman pinapirma kita sa kasulatan. Bakit po 2K lang? Ang sinabi niyo po sa akin, 10K po na babayaran ko within 1 year. Yan po ang usapan natin. Bakit po biglang nagbago? Hindi na, nagbago na ang isip ko. Baka mamaya inuutakan mo lang ako. Mukha pa namang gahaman sa pera ang pamilya nyo. Sige na, lumayas ka na rito. Baka mamaya magbago pa ang isip ko. Pabalagbag na isinarado ni Lorna ang pinto habang naiwan si Laida na problemado. Ang pera na hawak niya ay sapat lang pambili ng gamot ng kanyang ama. Wala na silang bigas at wala na rin silang makakain. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Laida habang naglalakad siya pa uwi. Hindi na rin niya mapigilan na umiyak. Habang naglalakad siya, may isang babae na lumapit sa kanya. Isa raw itong manghuhula. Dahil kapansin-pansin na problemado si Laida, nag-alok ang babae na hulaan siya nito. Pasensya na po, Nay. Wala po ako maibabayad sa inyo eh. Ang dami ko pong dapat pagkagastosan ngayon. Sorry po talaga. Hayaan niyo po kapag nagkaroon po ako ng sapat na pera, pupuntahan ko po kayo. Nagsabi ang babae na hindi na niya kailangan magbayad dahil huhulaan siya nito ng libre. Inabot ni Laida ang palad niya kung saan sinabi sa kanya ng matandang manghuhula na may isang tao na naiinggit sa kanya at gumagawa ng hindi maganda. Nasa ilalim ng sumpa ng kulam si Laida at kagagawa nito ng isang taong may labis na galit sa kanya. Sigurado po ba kayo? Paano po nangyari yun? May kinalaman po ba yan sa pagkalugi ng kabuhayan namin? Sumagot ng oo ang matandang babae. Dahil sa labis na inggit na nararamdaman ng babae sa pag-angat nila, gumawa ito ng ritual para mapabagsak sila. Kaya lahat ng kamalasan ay napupunta na sa kanya at hanggat hindi nawawala ang kulam, kahit na anong gawin niyang pagsusumikap, hindi siya makakaahon. Umuwi si Laida na bitbit ang mga sinabi ng matandang babae sa kanya. Sinabi niya rin ito kaagad sa kapatid niya. Feeling ko talaga si Tia Lorna yun. Kasi naalala mo yung may pinapagpag siya sa tapat ng coffee shop natin? Eh di ba pagtapos nun nagkandamalas-malas na tayo? Hindi naman tayo pwedeng mambintang basta-basta. Kamag-anak natin siya. Bakit naman niya yun gagawin? Mali natin baka may ibang tao na gumagawanan sa atin. Tama na yung maang-maangan mo. Alam mong inggit na inggit yun kapag may taong nakakaangat. Kaya nga galit yun sa success ng ibang tao. Paano pa kaya sa atin? Hindi nga tayo tinuring na kamag-anak nun. Ano daw pwedeng gawin para matigil ang sumpa? Kailangan nating maligo ng tubig na may asin sa loob ng 9 na araw at tuloy-tuloy. Cleansing daw ang tawag doon para mawala ang kapit ng malas sa atin. Tapos hindi natin pwedeng punasan yung tubig. Dapat patutuyuin natin yun sa katawan natin. Tuwing umaga yun at hindi lalagpas ng 8:00. Tapos tuwing Biyernes daw dapat magpausok tayo ng insenso.
Nagsabi pa siya sa akin na para magkaroon tayo ng proteksyon sa mga inggit, dapat may garapon tayong naglalaman ng asin tapos may dahon ng laurel. Kapag daw nagtubig yung asin, ibig sabihin, inaabsorb no ng negative energy na binibigay sa atin ng isang tao na may inggit. Ayun pala eh. Dapat simulan na natin agad. Ginawa ng magkapatid ang payo sa kanila. Sa unang 2 araw, doon na sila nakaramdam na para bang may nagbabago na. Dahil hindi na ganon kabigat ang pasa nila. Nagsisimula na ring magkaroon ng offer na magandang trabaho kay Laida kahit na hindi pa siya tapos sa pag-aaral. Kinuha niya yon kasabay sa pagsisimula ulit nila ng negosyo. Ngunit nang napansin ng Tia Lorna nila na nagkakaroon na naman sila ng kabuhayan, nagtungo ito sa bahay nila kasama ang barangay. Hoy! Lumabas nga kayo dyan sa hawla ninyo! Yes, what's happening? Bakit po kayo sumisigaw, Tia? At bakit po may mga kasama kayong taga-barangay? May nangyari po bang masama? Ayan, may kasama na akong barangay para palayasin kayo rito sa bahay na to. Bibigyan ko lang kayo ng ilang oras para hakutin ang mga basura ninyo. Ito na naman po ba tayo sa pagpapalayas nyo sa amin? Nagharap-harap na po tayo nun sa barangay, hindi po ba? Oo, noong hindi ko pa hawak ang papel ng bahay na ito. Ito, nakikita mo ba to? Hawak ko na ang papel. Ibig sabihin, ako na ang may-ari ng bahay nyo. Kaya pwede na kayo lumayas ngayon na. Hindi pa naniwala si Charis noong una, kaya napatingin siya sa ate niya na hindi nagsasalita. Ano yan, te? Bakit hawak ni Tia Lorna ang papel ng bahay? Paano nangyari yun? Siguro ninakaw mo yan dito, no? Kaya pala palagi ka nasa bahay. May bala ka palang kunin sa amin. Inggitera ka na nga, magnanakaw ka pa. Bakit hindi mo tanungin ng magaling mong ate kung paano to napunta sa akin? Nangutang kasi ako sa kanya at kinailangan na bayaran ko siya matapos ang 3 araw. 4 araw ngayon. Magbabayad naman ako pero mamaya ko pa kasi makukuha ang pera. Tia, baka po mapag-usapan pa natin to. Kahit hanggang mamayang gabi po. Tutubuan ko naman po ang inutang ko. Ay nako, hindi na. Natapos na ang usapan natin. Lumayas na kayo rito kung ayaw ninyong sunugin ko ang bahay na to at sabay-sabay kayo lamunin ng apoy. Lumayas na kayo! Mga walang pakinabang sa buhay. Mga perwisyo lang kayo. Tia, pag-usapan na lang po muna natin to. Nakikisuyo po ako sa inyo para po sa pamilya namin. Maliit na bagay lang naman po ito. Parang awa niyo na po. Kahit nahalikan mo pa ang mga paa ko sa pagluhod mo, hindi nyo na mapipigilan ang desisyon ko. Lumayas na kayo rito dahil tinatakwil ko na rin kayo bilang kadugo ko. Wala kayong pakinabang sa akin at panay lang kayo pasakit sa buhay namin. Kung hindi ninyo kayang buhayin ang mga sarili ninyo, ayun, dun kayo sa tulay at sabay-sabay kayong magpakalunod. Aba, kung hindi kayo lalayas ngayon, sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman talaga tayo. Puro masasakit na salita ang binitiwan ni Lorna. Mga salita na hindi nila akalaing masasabi ng kadugo nila. Sinubukan pang makiusap ng mga magulang nila, ngunit hindi sila pinakinggan ni Lorna. Wala siyang maramdaman na kahit na anong awa sa mga ito. Kahit na hindi pa naman tuluyang gumagaling ang padre de pamilya, handa siyang gumawa ng paraan para lang patalsikin sila sa bahay. Dahil may kasamang mga barangay ang tiyahin, walang nagawa ang pamilya nila kundi ang umalis ng bahay, bit-bit ang mga gamit nila. Hindi man lang pinakinggan ni Lorna ang hiling ng mga ito na kahit ilang araw pa para makahanap sila ng matutuluyan. Ayan, tama lang yan sa inyo. Bitbitin nyo palayo ang mga basura ninyo. Doon kayo sa kalsada. Tutal, dyan naman talaga kayo nababagay. Talaga? Pero sa susunod, huwag kang lalapit sa amin kapag kami naman na nakaluwag-luwag, ha? Siguraduhin mong paninindigan mo yung sinabi mo na tinatakwil mo na kami bilang kamag-anak mo. Tama lang dahil ayoko rin ng toxic na tao. Ang kapal naman ng mukha mo. Itaga mo sa bato. Kahit na anong mangyari, hindi ko kayo kakailanganin. Dahil kahit na kailan, hindi naman kayo aasenso sa buhay. Matapos itong sabihin ni Lorna ay dinuraan niya sa muka si Charis. Gusto sanang gumanti ng pamangkin, ngunit agad na pinigilan ng ama nito.
Baka sa mukha ni Charis ang panggagalaiti, ngunit wala siyang ibang magawa. Saan na tayo ngayon yan pupulutin, te? Ayoko matulog sa kalsada. Sayang ang beauty ko, kumalikabukan lang. Sandali lang, kausap ko yung boss ko. Nagsabi siya na pwede tayong tumuloy dun sa pinapaupahan nila. Saka ko na lang daw bayaran kapag sumahod na ako. Tara na, dun na tayo. Sus! Pakunwari ka pang may tutulong sa inyo. Kamag-anak nyo nga ayaw kayong tulungan dahil wala kayong mga kwenta. Tapos aasahan mo pa ang ibang tao? Aba syempre, sa ibang tao lang naman nakakakuha ng tulong. Mabuti pa nga ang ibang tao na awa sa amin kaysa sarili naming kadugo, gumagawa pa ng kulam. Sana makarma mga taong gumagawa ng masama sa mga kadugo nilang wala namang ginagawa sa kanila. Matapos itong sabihin ni Charis ay agad na rin silang umalis. Kapansin-pansin naman ang gulat sa mukha ni Lorna na para bang alam na ng mga pamangkin niya ang maaaring ginawa niya. Lumipas ang mga buwan. Naging maayos ang pamilya nila at natapos nila ang mga sinabi ng matanda. Gumawa rin sila ng ibang mga proteksyon para maiwasan na ulit ang ginawa sa kanila ng kanilang tiyahin. Hala te, ang dami ulit nating customers. Tapos ang ganda pa ng trabaho mo. Nakakatuwa naman. Sana ito na nga ulit ang pagbawi natin. Sana wala na ulit taong gagawa na masama sa atin. Sana nga sis, grabe pala ang nagagawa ng ganong kulam no? Halos bumagsak talaga tayo kasi kahit na anong gawin natin wala tayong mahanap na paraan para makaahon. Tapos ngayon, unti-unti na tayong bumabangon. Makakaipon na talaga tayo para makabili ng sarili nating bahay. Pero ano na kayang nangyari kay Tia Lorna? Hindi ko rin alam, te. Hindi naman na niya tayo ginugulo dahil wala naman siyang alam sa nangyayari sa atin. Mas maganda nga yun, di ba? Mas tahimik tayo kapag wala silang alam tungkol sa ginagawa natin. Habang nag-uusap ang dalawang magkapatid, nilapitan sila ng kanilang ama. Kasama nito ang Tia Lorna nila. Ibang-iba ang itsura nito. Ang dating mayaman tingnan ay nagmistulang mahirap na. Nangayayat din ito at malamlam ang mga mata. Nagulat ang magkapatid dahil hindi nila inaasahan na makikita nila ang tiyahin nila sa ganitong kalagayan. Oh, bakit nandito yung babae na yan? Tay naman, bakit sinama mo pa yan dito sa bahay? Mamaya gumawa na naman yan ng ritual katulad ng ginawa niya noon. Baka maghirap na naman tayo. Umiiwas na nga tayo sa mga toxic na tao eh. Pinabalik niyo pa yan sa buhay natin. Baka po nakakalimutan ninyong itinakwil na niya tayo. Kaya nga ako narito. Gusto ko sana kayong makausap. Tungkol po ba saan, Tia? Ano, tungkol na naman ba yan sa pagpapaawa mo para malaman ang bago namin negosyo? Gusto mo po bang malaman kung ano na naman ang gagayahin at sisirain mo sa amin? Wala na po kami sa dating bahay namin para manduhan mo. Baka pati itong inuupahan namin gusto mong kamkamin. Sige, yun na to. Ay, so stressing magkaroon ng toxic na relatives. Bakit kasi pinapasok niyo pa yan sa bahay natin? May bad energy ang bit-bit eh. Charis, tumigil ka na. Ang dami mo nang sinasabi. Ilang beses na kitang pinagsabihan tungkol dyan ah. Kasi naman te, nakalimutan mo na ba mga pinaggagawa niyan sa atin? Noon pa man galit na yan sa atin, minamali tayo. Kung matayin tayo niya, nakala mo wala talaga tayong kwentang tao. Naalala mo pa ba nung huli niya tayong nakita? Dinurain niya pa ako sa mukha habang pinapalayas tayo sa bahay natin. Tingin mo ba gawain niyo ng matinong kamag-anak? Kaya nga natin pag-uusapan, di ba? Nandito tayo, maayos naman siyang humaharap sa atin. Bakit hindi natin siya pagbigyan na magsalita muna? Naku, mamaya may pinaplano na naman yan. Baka may maitim yung balak sa atin. Baka mamaya dinadasalan na naman tayo niyan. Palabasin nyo na yan sa bahay. Masyado kasi kayo nagiging mabait eh. Bakit naman tayo niyang kakausapin? Nakalimutan nyo na ba mga pinagsasabi niya sa atin nung pinalayas niya tayo? Dahil sa hindi pagtigil niya magsalita, ang kanilang ama na ang pumigil kay Charis. Dahil inuunti-unti na nitong inilalabas ang mga saloobin niya sa kamag-anak nila. Dahil dito,
kahit na paano ay kumalma siya. Pero ang mga tingin niya ay naglalahad pa rin ng sama ng loob at may halong galit. Ano po bang sadya niyo sa amin, Tia Lorna? Gusto ko lang sanang humingi ng tulong sa inyo. Kailangan ko kasing magpagamot. Lumulubha na kasi ang bukol na nakita sa leeg ko. Dahil sa dami kong gamot na iniinom, naubos na ang ipon namin. Naisanla ko na rin ang bahay namin. Kaya nakatira na lang kami sa dati ninyong bahay. Doon kami nagsisiksikan, buong pamilya. Tapos sumabay pa na nanganak din ang pinsan ninyo at iniwan siya ng asawa niya. Walang-wala na kami ngayon, kaya sana mapahiram niyo muna ako kahit na magkano. Wala pang trabaho ang Tio Benny ninyo, pero pagkaya na, magbabayad agad ako. Kailangan ko lang ng pampagamot at ipambabayad sa kuryente. Ilang buwan na kasi kaming naputulan, walang kapitbahay na gusto kaming pakabitin. Ganun po ba? Sige po, pahihiramin ko kayo para po makapagpagamot na kayo. Pero maliit na halaga lang po ang kaya ko sa ngayon dahil po nagbayad kami ng renta at naihulog ko na ang pera po sa bahay na kukunin namin. Sana po makatulong ako kahit na konti. Pagtataka ang mababaka sa mukha ni Charis. Ayaw niyang tulungan ng ate niya ang babaeng naging dahilan kaya ilang beses silang naghirap. Pero hindi siya pinakinggan ito. Naglabas pa rin ng pera si Laida para makatulong sa tiyahin nila. Eto po, Tia Lorna. Sana po maging sapat yan kahit na paano. Oo nga po pala, kung wala kayong bigas, pwede po kayong kumuha sa bigasan na tinda namin. Saka nyo na lang po bayaran kapag nakaluwag-luwag na po kayo. Sa ngayon, ayan lang po ang kaya ko kasi nagbabawi pa lang po kami. Maraming salamat sa'yo, Laida. Kahit na ilang beses kitang tinanggihan noon sa paghingi mo ng tulong sa akin, hindi ka nagdamot. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan sa inyo. Kayo lang ang tumulong sa akin na kamag-anak. Kayo pa yung mga pinagtabuyan ko noon. Patawarin ninyo ako. Wala na po yun. Pero may isang bagay lang po akong gustong itanong sa inyo. Totoo po ba na pinakulam nyo ang negosyo namin? Hindi kaagad sumagot si Lorna. Nakatingin lang siya kay Laida na mukhang alam na ang kasagutan sa mga itinanong nito sa kanya. Huwag mo na pong tangkaing itanggi, Tia. Alam na po namin ang ginawa ninyo. Hanggang kailan niyo po ba gustong itago ang pagkakamaling ginawa niyo? Nakakahiyamang sabihin. Pero, oo. May kakilala ako namang kukulam, kaya humingi ako ng tulong sa kanya. Dahil nakikita kong umaangat na kayo sa buhay, pinili kong pabalikin kayo sa paghihirap. Hindi ko akalain na lahat pala ng mga ginagawa ko babalik sa akin. Ngayon, lahat ng kamalasan ako na ang sumasalo. Nahihiya nga akong lapitan kayo at hingan ng tulong, pero kayo na lang ang tanging naiisip ko na makakatulong sa akin. Ang iba kasing kamag-anak natin, hindi na ako kinakausap. Doon ko lang napagtanto na mali pala ako dahil mabubuting tao kayo. Kaya kayo pinagpapala. Mas pinapangunahan ako ng inggit. Patawarin niyo sana ako. Hayaan na po natin yun. Sana po natuto na po talaga kayo sa mga ginagawa ninyo. Hindi po sa lahat ng pagkakataon palagi kayong nasa itaas. Pinapatawad na po namin kayo. Sana po gumaling kayo at makabawi sa lahat ng mga nawala sa inyo. Maraming salamat talaga, Laida. Hindi ko akalain na kayo pa ang makakatulong sa akin. Ang akala ko, ipagtatabuyan niyo ako katulad ng ginawa ko sa inyo noon. Pasalamat ka, may awa ang ate ko. Pero, carry bells na rin? At least natuto ka na mag-sorry ngayon. Huwag mo na isipin yung mga nagawa mo noon. Ang isipin mo na lang kung paano ka makakapagbago ngayon. Walang humpay na humingi ng tawad ang tiyahin nila sa mga nagawa sa kanila nito noong mga panahong sila ang nangangailangan ng tulong. Doon lang din kasi napagtanto ni Lorna na ang buhay ay hindi palagi sa kanya papabor.
Lalo na kung nasimulan na niyang gumamit ng itim na mahika upang pabagsakin ang iba. Kahit na gaano pa karami ang pera nila, mabilis itong mauubos kapag karma na ang sumingil. Marami siyang nagawang mali sa kadugo niya, na nag-iisang tumulong sa kanya sa kabila ng mga galit nila. Nang matapos yun, umuwi na si Lorna at naiwan ang magkapatid na nag-uusap. Grabe, no? Sa tagal pala nating hindi nakikita si Tia Lorna, ang dami na palang ganap sa buhay niya. Naghirap na siya, nagkaroon pa ng sakit. Samantalang dati ang lakas-lakas niya pa. Tapos sa sobrang dami nilang pera, halos hindi niya na alam kung saan yun gagamitin. Kaya madalas sa mali niya nagagastos. Pero super damot niya kapag dating sa atin, no? Tapos parang isang pitik lang, ang bilis kinuha sa kanya lahat. Kaya nga ako naaawa sa kanya. Kahit naman ang dami niyang nagawa na mali sa atin, kadugo pa rin naman natin siya. Sana lang gumaling na siya at maging maayos na rin ang pamilya niya. Pati nga raw mga anak niya hindi na nakakapag-aral ngayon. Tapos si Jessica, yung anak daw niya may diferensya pa nung ipinanganak. Tapos iniwan pa ng asawa. Iniisip ko pa lang ang pinagdaraanan nila. Hindi ko na mapigilang maawa. Hindi pa naman sila sanay sa hirap. O, diba? Sabi sa'yo, buntis lang si Jessica eh. Hindi totoo nag-abroad. Tapos ngayon iniwan ng asawa. Ay, yan ang mahirap kapag masyadong mapagmataas ang isang tao. Panay pa sabi niya nung family reunion na malaki ang sahod ng anak niya sa abroad. Tapos nakapangasawa ng afam. Yung pala mahirap na ang napangasawa, manloloko pa. Grabe niya ipagyabang yung kayamanan nila nun, no? Nakala mo hindi mauubos. Kaya nga dapat manatili tayong humble. Dapat hindi tayo magbabago ng pera. I mean, kahit na maging marangya tayo, hindi tayo maging kasing damot ng mga taong minsan nating hiningian ng tulong. Kasi hindi man natin matamasa ang karma sa ngayon, for sure darating yun sa mga panahon na hindi natin inaasahan. Iba maningil ang karma, talagang biglaan. Kaya ikaw, iwasan mo rin yung pagiging matabil ng dila mo, ha? Baka mamaya magaya ka sa mga kinaiinisan natin. Panay ka pa naman rant sa mga mayayabang nating kadugo. Mabait naman ako, te. But sometimes, hindi ko mapigilan ang bibig ko manlait. Pero always remember, ha? Pwede maging mabait pero bawal maging tanga na papagamit lang sa mga tao lagi, ha? Dahil panigurado na kikilalanin lang tayo ng mga kamag-anak natin kapag meron tayo. Pero baliwala kapag walang-wala tayo. Nagtawanan lang ang magkapatid habang pinag-uusapan nila ito. Habang lumilipas ang mga buwan at taon, mas lalong nagiging matayog ang naaabot ng magkapatid. Nakuha na nila ang pangarap nilang bahay. Nakapagtapos sila ng pag-aaral at nagsimula ng palaguin pa ang kanilang negosyo. Ang Tia Lorna naman nila ay patuloy na nagpapagamot. Tinutulungan din nila ito. Sila na rin ang kumuha ng isinanlang bahay ng tiyahin nila upang makabalik ang mga ito sa kanilang bahay. Ayos ah. Parang nung last family reunion, nasa kusina tayo at hirap na hirap sa paghuhugas ng plato. Ngayon, member na tayo ng VIP? Wow, amazing! Baliw ka talaga. Tara na nga, hindi ka man lang ba makikipag-usap sa kanila? I know! Ang dami nilang tanong sa akin. Nagpakita lang talaga ako para umuwi rin. Let's go ate, umuwi na tayo. Ang mahalaga, nakita rin ng mga kamag-anak natin na kaya nating itaguyod ang mga sarili natin. Babush guys! Umalis ang magkapatid sa harapan ng mga tao na minsan silang tiningnan bilang mga basura. Alam nilang malayo pa ang lalakbayin nila para sa tagumpay na gusto nila. Pero hanggat masaya at sama-sama ang pamilya nilang inaabot ito, walang imposible. Napagtanto nila na tama lang na hindi nila sinukuan ang mga pangarap nila at kahit na kailan ay hindi mananalo ang isang tao kapag mas nananaig sa kanya ang inggit. Dahil kahit saan man makarating ang isang inggitera ay palaging umuuwing sawi.